dakuin ho natin ang dating Senador Trillanes, mga boss, no? O eto po, impeachment ang pinag-uusapan, mga kababayan. Impeachment ni Inday Sara Duterte. Sabi, "Boss, wala nang panahon na para ma-impeach ang Inday Sara Duterte." Sabi ni Trillanes, "Aba, hindi. Kayang-kaya pa ng panahon." Oh, pakinggan ho natin, mga bossing, itong pangalawa nating topic. Persuasions. Ito. Madami nagsasabi, "Mark, naniniwala ka kay Trililing?" Ayan, mga kababayan. "Mark, pinapaniwalaan mo yung tao na yan." Simula po, mga kababayan, nung unti-unting lumalabas yung katotohanan, simula po nung nakikita natin kung ano talaga yung nangyayari sa West Philippine Sea at kung sino talaga yung mukhang nagbenta ng West Philippine Sea, unti-unti na po akong naniniwala kay dating Senador Trillanes. Kasi dati, bangayan talaga sila no, mga boss? Talagang, si Trillanes nagbenta ng West Philippine Sea. Si Duterte ang nagbenta ng West Philippine Sea. Ganyan sila Panahon ho yun, mga bossing, nung kasagsagan po ng election nung 2016. Tapos, lumipas ang mga panahon, ito ang nakikita natin. Lumalabas mga kababayan, yung West Philippine Sea napabayaan ng dating Pangulong Duterte. Yung sinasabi niya na magje-jet ski, wala. Hindi natupad mga bossing. No? Ewan ko kung saan napunta yung jet ski na bibilin sana ng dating Pangulo, papunta doon sa West Philippine Sea. Eto, mga boss. At alam niyo po, kung explainable naman pala talaga, di ipirmahan nilang yung waiver kung wala talaga. Nag-umpisa po sa waiver, mga kababayan, na nung isang araw talagang pinipilit, dinidikdik niya ang dating Pangulong Duterte doon mismo sa hearing na pirmahan mo yung waiver para magkaalaman na. Yung waiver din po kasi, mga bossing, mukhang magiging 100, no? Para po doon sa impeachment na sinasabi ni dating Senador Trillanes. Ayaw kasing pirma ng dating Pangulo Tama, alam niyo po, tama si Trillanes doon. Napapaliwanag ko po yun sa sa ating mga vlog, sa ating mga live stream, mga bossing. Kung walang itinatago, pirmahan mo. Nako, ang gandang restback nun kay Trillanes, mga kababayan, no? Gusto nyong gantihan si Trillanes? Akin na yan, pipirmahan ko. Total, alam ko kung ano yung mga transaction dyan. Yung mga transaction dyan, nagpasa load lang ako doon sa tindahan. Bumili kami ng suka. Ganun lang. Bumili ako ng PlayStation doon sa apo ko. 25 mil lang. Wala yung billion-billion at walang milyon-milyon. No? Kung ganun nga ho talaga ang naging transaction lang, pirmahan, di ba? Total, alam nila. Napakasimple ho. Pero kung sakali na talagang ang sinasabi ni dating Senador Trillanes ay makatotohanan po at totoo, mga bossing, ay saglit lang. Wait lang, bakit ko ipapakita sa inyo yung bank statement? No? Makita nyo pa yung sinasabi ni Trillanes, di yari kami sa taong bayan. Yari kami. No? Tapos, maging susi yan ng impeachment kay BP Sara. Tuloy ho natin Sabi ni Shiro Kansaki, takot pirmahan ni Duterte ang waiver kasi may mga anomalya sa bank account nila. Iyan ho talaga ang iisipin ng sambayan ng Pilipino. No, hanggat sila po ay umiiwas na pirmahan yung waiver na pinapapirmahan po ni dating Senador Trillanes, iisipin ako may tinatago tong mga to. Kung wala ipapakita nila talaga yung mismong mga transaction doon. Kasi po, mga bossing, statement po yan no? Ganito, meron ako dito, hindi ako kumuha dahil dito sa vlog pero kumuha talaga ako kasi nga ano ba? Kailangan ito Basta kailangan ito. May pupunta dito. Tapos kailangan kong patunayan na kaya mo ba suportahan yung pupunta diyan sa iyong kinaroroonan, ganun po. Pero nakasaad po diyan, mga kababayan, ultimo bumili ako ng kape doon sa isang grocery. Nakasulat po diyan, mga kababayan. Ultimo ho pagbili ko ng tabo, no?
doon sa isang grocery store. Nakasulat din po dyan. Ganon din po yung hinihingi ni dating Senador Trillanes. Tuloy natin ha. Yung illegal dyan, nilipirmahan nila. Pero yung sinasabi po nilang may debit, doon po sa nakita namin na listahan, puro credit po yung pumasok. No, total nga ng more than 2 billion pesos yung pumasok. Ngayon kung ano yung total, actually makikita lang natin po yan pagka binuksan na yung statement of account. Ayan. At kung debit kasi dapat Bank statement. magre-reflect din doon, may debit kung gaano kalaki. Pero yun nga. At ang in-emphasize ko po doon sa presentation ko nung Wednesday was yung specific transactions ni Sammy Uy na na-identify ni Arturo Las Cañas as one of the drug lords na pinoproteksyonan at kapartner ni Duterte. No? Ayun, makikita po dyan mga kababayan, yung withdrawal, makikita dyan yung kung merong nag-pasa load. Hindi, makikita po dyan kung merong nagpasa sa inyo o yung manager's check na sinasabi niya. Lahat po yan. Walang mawawala. Ultimo ho, mga kababayan, yung 0.0005 na kabayaran mo doon sa bangko dahil gumagamit ka ng bangko nila, nandoon po yun. Kumbaga, detalyado po ang pagpasok at paglabas ng pera, mga bossing. Yan po yung hinihingi ni Trillanes. Pero sinasabi ho ni Panelo 1. Panelo Nela 1. Yung sinasabi po ni Panelo, mga kababayan, dati meron na kaming ganyang ginawa. Ano lang po yun, mga bossing? Yung pinaka-balance lang po ang pinakita nila. Sa madaling salita po, mga bossing, kung sakali, sinabi, 26 mil lang ang laman nitong bank account namin. Ano yung hinahabol mo? Eto, 26 mil nakalagay. Kaya lang ho, mga kababayan, yung mga nangyari kahapon, yung mga nangyari, nung mga 2 araw makalipas, baka winidraw na nila yung pera. Tapos, or baka inilipat na nila sa ibang bank account nila. Kaya naman, pagkita mo, eto lang ang pera namin, 26 mil. Pero, ang mismong gusto ho ni Senator Trillanes, mga kababayan, is yung mga naganap. Lahat ho, mga bossing. Lahat po ng naganap. Kung may pumasok, makikita. Kung may lumabas, makikita. Kung may tinransfer, makikita pa din po. Yun. Papaikutin pa tayo ni Panelo no? Ginawa na po namin dati yan Pero ipinakita lang po, mga kababayan, yung balance Pero yung mga transaction, hindi pinapakita. At doon nga natin makikita manager's checks na under the name nila Duterte, Sara, Pulong, Paste at Hanilet. Kumpleto, Ricardo, mga kababayan. Ma'am Chris Rose, shoutout sa iyo at Cherilyn. Si Commissioner Garcia nagbigay agad ng waiver na i-check ang bank account niya. Kaya tahimik si Marcoleta. Walang napatunayan. Oo nga. Kamusta kaya si Marcoleta? Hindi ko makita yung pangalan nun sa top 12 ba? Doon makikita yung manager's check na nakapangalan daw po para kay BP Sara. Diyos ko, BP na naman. BP Sara, Hanilet, na kabiyak po ng ating dating Pangulong Duterte. Kay Pulong at kay Baste Duterte na gustong manampal na hanggang ngayon po hindi pa din makasampal kay General Torre. Kompleto pamilya. Kompleto Ricardo. Yan nga po yung sinasabi natin. Napakadali pong niyan. Napakadali pong ipin down nitong si dating Senador Trillanes. Kung alam nila na hindi totoo yung sinasabi niya at walang katotohanan at pag pinirmahan nila yung waiver, walang makikita. Nakagaya nung sinasabi niya, ay naku, pahiya po itong si dating Senador Trillanes. Kaya tayo, mga bossing, nagtataka pa din. No? Alam nyo yung totoo, pero ayaw nyong pumirma para makita. Tapos yung sinasabi ni Panelo, yung pananakot ni Panelo na dating Pangulo, nakaganon pa habang nagti-TikTok, pinagkakakitaan si dating Pangulo Duterte. Naka-live sa TikTok. Dating Pangulo, ano ba gagawin natin? Talaga bang kakasuhan na natin ng libel itong si Trillanes?
Ganun talaga. Parang ganun. Ako naniniwala ho ako mga bossing, hindi ho matutuloy yun. Imposibleng matuloy yun. Bakit? Para lang ho nilang inilagay yung kanilang sarili sa hukay. Yung mga ayaw nilang gawin, mapipilitan po silang gawin kapag ganun ang ginawa nila. Bakit? Libel. Kailangan mong patunayan yan no? Na si Trillanes ay nagsisinungaling at sinisiraan ka lang at walang katotohanan yung sinasabi niya. So ngayon, mga bossing, kailangan natin buksan yung mga bank accounts na yun. Kailangan mong pirmahan ng waiver at makita natin kapag hindi totoo yung mga nandoon sa loob na pinapapirmahan ni Trillanes, wala. Pahiya si Trillanes, di ba? Libel talaga. Malamang po, kulong to si dating Senador Trillanes pag ganun ho ang nangyari, mga boss. Kulong ho yan. Kasi sa Pilipinas ang libel is criminal case no? May pagkakakulong po. Ngunit subalit datapwat. Ayaw ng pirmahan. Di ba? Ma'am Ai Chang, shout out, at Frozen Soul. Ayaw ng pirmahan. Kasi kapag kinasuhan nila, nakapokus yung alegasyon, nakapokus yung mga sinasabi ni dating Senador Trillanes, dun ho mismo mga kababayan sa waiver na yun. Doon mismo ho sa bank account na yun. No? So ngayon, patunayan mo yan. Sentry, paano natin papatunayan? Di sabihin mo kay Duterte na buksan yan at ipakita sa atin. Sa pool. Baka akala ni Panelo lawyer kami, kami lang ang magkakaintindihan. Ikaw, Mark Ramos, wala ka. No? Ganun po mangyayari dyan. Kaya wala pong mangyayaring kasuhan dyan, mga bossing. Pag kinasuhan nila si Trillanes, ay nako, baka humanga pa ho ako, mga boss. Baka magdalawang isip pa ako, saglit lang. Kinasuhan nila si Trillanes posibleng ma-open yan No? Siyempre, kapag mga lawyer sila, alam nila yun. O-open to, dating Pangulong Duterte. Ano naman? Wala naman dyan yung sinasabi niya. Hindi naman totoo yung sinasabi niya. May tulog si Trillanes doon. Pero wala talaga Wala talaga. Ayaw humpirmahan. Kaya wala din mangyayaring kasuhan dyan. Ano doon po? In-encash nila. Kaya po na-flag yun. Ang total po nito, 40 to 50 million pesos every 6 months. Wow. Nagdidibidendo po si Sammy Uy sa kanila. Si Sammy Uy ang pangalan. Rektahan po kay dating Senador Trillanes. Mga bossing, no? Walang awat-awat. Sammy Uy, nagdidibidendo sa kanila. 50 to 50 to 60 million every 6 months. Kanino daw? Kay Pulong, kay Baste, kay dating Pangulong Duterte, at pati po dun sa ngayon pong kasama o may bahay ni dating Pangulong Duterte na si Hanilet. Hindi ho galing sa akin yan. Galing ho kay Senador Trillanes yan. Sabi ni Susan Sabilio, the truth will come out. Pag nag-open case kay Trillanes, mabubuksan ang mga account nila. Totoo. Kaya sigaw na po tayo. Kasuhan nyo na po si Trillanes. No? Baka kahit anong pilit ho natin sa mga yan, mga bossing, wala. Hindi ho ituloy yung kaso. Kasi yung sinasabi doon ni Panelo na kaso-kaso, pang TikTok live niya lang ho yun. Pampabilib lang ho doon sa mga DDS na nakikinig sa kanya doon sa TikTok. Gusto ng madaming viewers. Kaya po kahit uto-uto naman yung mga viewers niya doon. Kahit anong sabihin ko dito, magpapauto naman itong mga to Maniniwala naman itong mga to